Mayong gabi tanan. Salamat kayong katapusan sa tuig, katapusan adlaw sa tuig. Ni ata sa pagsimba sa atong buhi nga Dios mo nagdako atong kalipay. Kay survive kita gyud. Survive ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Okay, so daghan tag pasalamatan aning tuiga. Tungod kay nasayog ta nga ang tanan sa atong kinabuhi gikan sa atong buhi nga Dios. Okay, so dito dugay manindog ta atong basahon ng John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Okay? Kailan mo? Okay, kamay basa na. Ready? John chapter 1 verse 14. Ready? Ready, read. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Utrohon na natong basahan. John chapter 1 verse 14. Ready? Read. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amahan na mo langit noon, buhi na mo nga Diyos. Salamat kay Amahan nining kagabion. Natapos ang adlaw na ning tuiga, Lord. Apan, nasayod ikaw niya kami. Uban sa mong kasing-kasing sa pagdaig diha kanimo. Yan nasayod kami, Amahan. Bisa na nga mong kinabuhi, ikaw ang tinugdan ni ini. Kami nagapadayon tungod sa imong pagpanalangin sa matapusa. Mahal mo langit noon, among ipangamuyo, kining imong kulong, taga-igahom, kini imong lipon, taga-igsusulti, wa ni kahibalo, ang matag-usa, taga-igsayon kapag sabot, Amahan. Among ipangamuyo, kanimo Ginoo, na ikaw kiyot karon magpataliwala, samtang kami magisimba kanimo, duha o tulo nga maghisgot sa imong pulong na ikaw sa taliwala, mo na among gituhuan Ginoo sa imong pulong. Amahan, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluluwas. Amen. Okay, so, ngunini sa atong gibasa, og ang pulong nahimong unod. Og ang pulong nahimong unod, og mipuyo uban kanamo, matud paligyan, og among nakita ang iyang himaya, ang himaya ingon, na iya sa bugtong gipakatawo sa Amahan, puno sa grasya o kamatuoran. Ato ng sulayan ni. Okay, magpadayon ta sa atong series of messages. Ang uluhan aning series of messages, Portraits of Christ in John's Gallery. So, dugay-dugay yun nato, muratag bag-o aning nagtuon sa pulong sa Ginoo because ato yung tun-an ng Book of John. Ako malikon pag istorya nga kaning Book of John mao ni ang angay nga tun-an sa matag bag-o nga believer. So I hope di ta mo absent anini ang kanini ang Wednesday kay nagtuon ta aning Book of John. Specifically ang ato mensahe, Jesus, the Word of God, Part 2. Atong last Wednesday, ani ang part 1. Malikon ako ang background ani niya. The Gospel of John was penned by the aged apostle in about 85 AD. Kaning may balita ni John, gisulat niya, tigulang na si John, 85 katuig human na tao si Jesus Christ o ni pagsulat ani. Usa kini katapusan sa 4 Gospels nga nasulat. Now, niadtong panahon nga nasulat ning libruha na-circulate na among the Christian community kaniya, ang other Gospels were household words na. So, mao ni ang nahitaboan niya siya. People the world over had already the accounts of the life of Jesus as recorded in Matthew, Mark, and Luke.
Now, these first three Gospels, gitawag ni siya Synoptic Gospels. Ang word synoptic, ambot pasabot ani is to see together. To see together. Ambot pasabot nga atong first three Gospels na naa diha, it contains many of the same stories. Matingala ka, maura man ang sugilanon sa pagbasahon nato ng tulo ka libro, apan gisulti lang ni sa lain-lain nga anggulo, different angle. Yet, it's fully inspired by the Lord. Kainumdum ko one time in a moment, katong kanang naghatag sa lison nato anang Timothy, daghan kanang Baptist Church sa London. Nangutana ko niya nga, unsa may maayong itudlo sa Sunday School? Primero, Mateo ba, Mark, Luke, John. Ang iyang advice na ko sa dili na maayo itudlo na isunod-sunod kay maboard ang manimbahay ana. Kay maura man na siya, maura ng istorya, lain-lain ng anggol. Oto gitagaan ko niya PDF file sa mga iyahang mga libro. Muna atong gitun-an diri. So mauna ang background ani ang Gospel of John. Now, part 1 ani, muna atong mensahe last Wednesday, Jesus is the pre-existent Word. Jesus, naana siya, existing na siya from eternity to eternity. He is the constant Word. Part A, constant Word. According to this verse, Jesus has simply always existed. He did not come into being in Bethlehem, but He has been here throughout all the endless ages of eternity's past. Part B, He is the communing Word. He is the communing Word. This phrase says that Jesus was with God the Father. That is, He was present in the heavenlies, in the presence of God, yet He stood as a distinct person. Part C, He is the controversial Word. Controversial Word. Natong panahon nga si Ginoong Hesus nagwali bahin sa repentance, kaning pag-utros hula-hula sa tao, ang mga katawhan, naghula-hula sila nga, nakaingon sila, lahi yun ning iyang giwali. He was estranged. Then, nagsugod siya o pang-ayo o mga masakiton. Then, naghimo siya milagro. Ang mga tao, naghuna-huna sila nga usag yun ni kapropita nga gipadala sa Ginoo. Then, natong panahon nga nagsulti siya sa pulong sa Ginoo uban sa gahom, ang mga katawhan naghuna-huna nga kaning tawhana katingalahan yun ni. It was amazing. However, when Jesus claimed equality with God, men thought He was crazy. Maunang una-una sa tao, ngayon siya Diyos, ang tao una-una sa tao, nabuang siya. Part 4, He is the creative Word. He is the creative Word. And then this verse tells us that Jesus was the energy behind the creation of the universe. He spoke, and it was. Pag-iyon niya, there will be light, na ay light. So He stood on the edge of nothing and spoke all this into existence. Colossians, babasa nato Colossians 1:16 to 17. Namaw niya itong mensahe karon. Jesus is the personalized Word. Si Ginoong Hesus, usa kani sa pulong nga nahimong tao. Nahibalot ang si Ginoong Hesus is 100% God, 100% tao, man. So this verse is one of the clearest in all the Bible regarding the incarnation of Jesus Christ. Ang incarnation being simply means the bodily manifestation of a supernatural being. Una na siya,
ang atong point number 2. Point A, the manner of His incarnation, ang pagpaagi sa iyang pagpakatao. Kani nga verse nagsulti nato ingon dito, the Word became flesh and dwelled among us. So the manner of His incarnation is a mystery. Katingalahan yung kayo ang pagkatao ni Jesus Christ. Makapangutana, magutag nga unsag ng Diyos nga mahimong tao. Diyos nga mahimong tao. How could God become a man? Ang tubag anang pangutanaha naara na sa hunahuna sa Diyos mismo, sa Ginoo mismo. Di takatubag ana. All we know is that God chose a virgin named Mary and caused her to miraculously conceive and bring forth a baby. Muna itong nasabtan. I don't know that on that night when Jesus was born, God had come to earth. Muna itong nahibalan. Nga itong natao siya ang Ginoo, may ani-aning kalibutan na somehow the Word became flesh. Ang pulong nahimong unod. While Jesus Himself had existed from all eternity's past, He took up on Himself a robe of flesh there in Bethlehem. So iyang gikuha ang iyang gihimo ang iyang kaugalingon, nagsapot siya og unod didto sa Bethlehem. The Creator was born to the creature. Unang nahitabo ato. The Creator was born to the creature. God placed His life in the hands of the mortals. Ibutang sa Ginoo ang iyang kinabuhi sa mga tao nga mamatay. Makaingon ta, what is sin that must have been. Mauna ang pamaagi sa iyang pagkatao. Now, this verse says that God dwelled among us. That word is rich in meaning. It literally means that Jesus pitched His tent here among mortals. Sabara nga, gikuha na iyahang tent, dayon miipon siya sa mga taong mamatay. He lived among us, He worked among us, prayed among us, suffered among us, and died among us. God walked upon the earth and was unrecognized by many who came into close contact with Him. Unang mayon ta, what a tragedy that men came in contact with the Savior and still failed to recognize Him. Basa na natulaw niya. Na dunay panahon, may aging panahon, nga kadto si President Clinton miadto sa Israel. Pag-adto niya sa Israel, abi nimo kanang mga presidente magbiyahe, dako kay nagasto. Dako kay nagasto, plano, tanan, mga daghan, kayo na mga security guard, napay mga advance party, na rare party, dako kay na. It cost the United States and the Israel government millions of dollars and much frustration to accommodate him there. So, yet, niadtong panahon nga si Clinton na abot ito sa Israel, gitagaan siya og wonderful welcome. Unang nahitabo. However, 2,000 years ago, God came to Jerusalem. Ilagi patay. They killed Him. Di ba ka makaingon nga katingalahan na nga ang presidente sa Amerika is safer in this world than God was? Makapangutana ka. So, point B, the mystery of His incarnation, ang kahibulungan sa iyang pagkatao. The Word was made flesh, ang pulong nahimong unod. This word, capital W, carries the meaning to appear in history and to step onto the stage. Kanang mutunog diha sa
di siguro mo kasabot sa kasabot na sa English sa stage kontra sa Ambinesa sa stage no Bantawan ang in English ana pero masabtan na to kalang Bantawan kaysa stage so mano na hitabo the word carries the meaning to appear in history to step onto the stage there in Bethlehem dito sa Bethlehem ang Ginoo step out of eternity. Grabe kayo na makita na to sa Facebook. Yung Facebook na mga angels, nag-trumpet, nag-awit to dito ang Ginoo. Kung mao yun siguro yun ang kahimtang sa Ginoo dito sa langit. Giawitan ni sa mga angels. So, kadtong pag-anhin niya din God step out of eternity and onto the stage of human history, He came a tangible proof of the existence of God and of God's willingness to save mankind. When He was here on earth, and through the record left to you and me, we can see that Jesus came to this world to reveal God to man. He did this through the medium of His flesh. Mabasa na to na 1 John 1:1. Kami basa ng 1 John 1:1. Ready, read. So mao na giingon ni John, ingon si John nga kadtong diha nagikan sa sinugdan nga among nadungog nga among nakita pinaagi sa among mga mata nga among nasudong o nagunitan sa among mga kamot mahitungod sa pulong sa kinabuhi sa yunang kag envy ba nila ba nga sa yunan ka sila nakahikap sila sa Ginoo. Sabi nimo na dito na panahon na nag-training dito sa dito sa Cagayan ba sa 4th Infantry Division. Nag-training mi dito sa Army kay para to mag-officer sa ROTC. Naglakaw-lakaw mi dito sa ground sa dito sa kampo. Hintug pa man ang aeroplano. Aeroplano, hintug pa man ang helicopter. Ingon din si Duming Mirar, kanang mayor pa sa likod siya. Hikap ta ani kay wag utak hikap og ang helicopter aporte hikap na mo. Pag umana na lakaw din min kahikap lang ang helicopter. So mao ni atong ma-recall ba sila mismo nakahikap sila sa Ginoo. Sila mismo nakahikap, nakakita sila mata sa Ginoo. Mao na murag ma-invite ani ang mga tawhana. Pero makahinumdom lang ta sa mga pulong ni Ginoong Hesus. John chapter 20, 24 to 29, ato rin ng basahon, ato lang kugihag basa na siya. John chapter 20, 24, tama ni sa 20, 29. Kami basa ng 24. Ready, read. Verse 25, go. Twenty-six, go. Twenty-seven, go. Twenty-eight, go. 29, go. Muna po kayo yung anak, gito ay. Apa yung anak. Pero, nahibalaan siya sa Ginoo, then, nituo siya sa Diyos. So, not everyone who saw Jesus on this earth came to faith in Him. Muna ang
subo palandungon. Point C, the majesty of His incarnation, ang pagkahalang doon sa iyang pagpakatao. We beheld His glory. John actually saw the glory of Jesus in a very real sense. Sa Mateo 17, ato lang nung i-review nga mauna gitawag nga chapter sa transfiguration. Transfer sa transfiguration. Nakabasa ko sa mga libro nga kaning bukira di ay tuan nag-umbaw sa Syria. Dito ni sila ang nahitabo ang Mount of Transfiguration. Si John uban sa ni James ug ni Peter kauban si Ginoong Hesus dito sila sa bukid. Then there Jesus allowed the veil of His flesh to be pulled aside. I-allow ni Ginoong Hesus nga ang iyahang ingnon ta veil sa iyang unod gikuha niya dayan iyang gipadayag ang iyang himaya nga natago dito. Jesus concealed His heavenly fame with an earthly frame. However, His greatest glory was revealed the day He allowed Himself to be nailed to the cross and died for sinners. Dito sa Calvary, the glory of God was in a sharp focus. After all, that was the reason Jesus left the halls of heaven and came to live among men. He took upon Himself a robe of flesh. Iyahagi kuha ang iyang kaugulingon, nagsulob siya o sapot nga unod aron makahimo siya pagpakamatay alang sa mga katawhan, alang kanimo ug alang kanako. And that is what He did for each and every one of us this evening. Now to me, the greatest evidence of glory of God is the broken body of Jesus Christ, having demonstrated His love for me in the clearest of terms. Amo na basa na Romans 5:8. Ready, read. Mao na gisulti ni Paul ingon siya, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nga ni kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. So mao ang conclusion sa atong mensahe. I cannot say that I understand all these truths that are contained in this passage. But I can say that I like them pretty good. I just praise the Lord for revealing Himself and His Father to people like us. And I am glad that an old sinner like myself can come to Jesus by simple faith and can be eternally saved by grace. Nindog ta mag-ampo ta. Mahal na mo langit nun, buhi na mo ba Diyos? Salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat Ginoo na natapos na mo ang tuig uban sa pagsimba kanimo Amahan. Nining takna. Among ipangamoyo kanimo Ginoo nga ang imong pulong ulugdang is kasing-kasing sa matag usa Amahan. Dios nga langit nun kini among pagampo pangaliw po kanimo. Gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay.